Mapagpalang gabi muli mga brothers and sisters sa gabing ito. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa patuloy na ipinagkakaloob niya sa bawat isa ng kalakasan, buhay at kalakasan. At narito tayo muli upang ating pag-aralan ang kanyang banal na salita sa pamamagitan po ng ating daily prayer devotion. At bago po tayo dadako sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon, tayo muna po ay yumuko at tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Patuloy ka, Ama Diyos, pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan. Salamat sa kadakilaan at kabutihan mo. Salamat sa patuloy na pribilehyo na ipinagkakaloob mo. At narito kami muli sa gabing ito upang aming pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita sa pamamagitan ng aming daily prayer devotion. At nawa dakilang Ama Diyos, ay i-guide mo ang iyong abang lingkod na gagamitin mo na maghayag ng iyong banal na salita upang ang salita mo na may hayag ay maging kapaki-pakinabang nawa higit sa mga nakikinig. At nawa ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming maluwalhati at mapapurihan sa gabing ito. At lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mapagpalang gabi muli mga kapatid sa pananampalataya. At ang topic po natin sa linggong ito o sa buwan na ito po ng Mayo ay One Mind in Giving Importance to God's Word or Value God's Word. At kung meron po tayong Biblia, samahan nyo ako sa ating pagbasa. Ang ating paksa po ngayon ay dito po sa Marcos chapter 4 verse 13 hanggang 20 po. Ito po ang ating pag-aralan. At ating basahin, ganito po ang sinabi. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang isang talinghaga? Ang inahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na naasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang nahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pa'y ang salita'y nawala na nangpuang sa kanilang mga puso, kaya hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba ay tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tag 30, may tag 60 at may tig 100. Purihin po ang pagkabasa. Yun po ang ating paksa sa gabing ito. Ito po ay napamagatan po ng kahalagaan ng salita ng Panginoon. Dito po sa ating binasa sa Marcos chapter 4 verse 13 hanggang 20 ay ipinahayag ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng talinghaga. Ibinigay po ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang magsasaka ay naghahasik ng salita ayon sa ating binasa. Sa Marcos chapter 4 verse 14 ay sinabi,
Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Si Jesus ang magsasaka. Ang salita ng Diyos ay tulad ng binhi. Kapag natanim ito sa mga puso ng tao, tutubo ang bagong buhay na espiritual. Kung wala itong bagong buhay na espiritual, hindi magiging tunay na Kristiyano ang isang tao. Ayon sa unang Pedro, chapter 1, verse 23 ay sinabi, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayan, salita ng Diyos. Nakita po natin ang kalagaan ng salita ng Diyos. Kung ating papakinggan, kung ating isa sa buhay, isa puso, ay tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang apat na uri po ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang uri ng tao. Ang ibang tao ay tulad ng matigas na lupa sa daan. Bumabagsak dito ang binhi, ngunit hindi tumutubo. Pinapakinggan lang nila ang salita ng Diyos, ngunit hindi tumatagos sa kanilang mga puso at isipan. Yun po yung inambing sa talinghaga po na ating nabasa kanina. Sila ang mga taong katulad ng mga Parisiyo at mga iskriba na naririnig nila ang mga salita o talinghaga ni Jesus, ngunit hindi nila nauunawaan. Sila ang mga taong nakikinig ng sermon, ngunit hindi handa ang kanilang mga puso at hindi binubulay o dinadalangin ang kanilang naririnig. Sinabi ni Jesus, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Sinabi doon sa Marcos chapter 4 verse 24, basahin na lang po natin. Huwag po tayong tumulad sa matigas na lupa. Bungkalin po natin ang lupa para matanggap ang binhi. Pagkatapos tabunan natin ang naturang binhi ng pagbubulay at panalangin. Ang batuhan ay may manipis na lupa sa ibabaw. Sa simula ay tutubo ang binhi, ngunit hindi matatag ang kanilang pananampalataya. Hindi humaba ang ugat ng kanilang pananampalataya dahil sa batuan. Kaya pagsikat ng araw, o sandaling dumating ang kaguluhan at pag-uusig, namamatay ang bagong halaman o ang kanilang pananampalataya, at sila'y nanlalamig kaagad. Gusto nila ang pagpapala ng Diyos, ngunit hindi naman sila handang mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi nila alam na lahat ng sumusunod kay Kristo ay magdaranas ng pag-uusig. Ayon po sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, na lahat na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay magdadanas ng pag-uusig. Ang mga pagsubok at kahirapan ay nagpapatibay sa pananampalataya ng ilang mga Kristiyano, ngunit nakakasira naman sa iba. Bakit po? Kailangan natin ang araw sa paglaki, ngunit ang araw ring ito ang papatay sa atin kung wala tayong ugat. Sa pamamagitan nito, nakikilala kung sino ang tunay at hindi tunay na Kristiyano. Ayon po sa Matthew chapter 7. Kung meron po tayong Bible ay samahan nyo ako sa ating pagbasa. Sa Matthew 7 chapter 24 hanggang 27 ay sinabi, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan.
umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas sa hangin ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nakita po natin ang sinabi dito, ang kahalagaan ng salita ng Panginoon. Kung hindi daw tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, ay mahihalintulad po tayo sa tao na nagtayo ng kanyang bahay doon po sa buhanginan. Pagbagsak ng ulan, nahagos at naanod ang kanyang bahay. Kaya po napakahalaga ang pakikinig natin sa salita ng Panginoon at higit sa lahat ay isabuhay natin. Hindi nila alam na lahat na sumusunod sa Panginoong Jesucristo ay magdaranas ng pagsubok ng mga iba. Ngunit nakakasira naman sa iba. Kailangan ng ilang Kristiyano, ngunit nakakasira naman sa iba. Kailangan natin ang araw sa paglaki, ngunit ang araw ring ito ay papatay sa atin kung wala po tayong ugat. Sa pamamagitan nito, makikilala po natin kung sino ang tunay at hindi tunay na Kristiyano. Ayon po sa ating binasa sa Matthew chapter 7 verse 24 hanggang sa 27. Ang dawagan ay mabuting lupa, hindi matigas at hindi batuan. Ito ay malalim at mataba. Tumutubong mabuti ang binhing nahahasik dito. Ang lupang ito ang kumakatawan sa mga taong tumanggap sa salita ng Diyos. Malalim ang ugat nito at nagsisimula sila sa magandang pamumuhay Kristiyano. Ngunit sa magandang lupang iyon ay marami rin tinik. Sila ay naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Nakita po natin hindi sila nakapamunga dahil ang kanilang puso at isipan sa mga bagay dito sa mundo. Ilang mga Kristiyano po ang nagsisimula ng maganda, ngunit sa katagalan ay bumabagsak dahil sa kabalisaan at pagdanasang ito. Kaya hindi nakakapamunga. Ayon sa Juan 15 chapter 2 verse sa Juan chapter 15 verse 2 in 6. Tingnan natin kung hindi tayo namumunga, ano ba ang sabi ng Panginoon dito sa Juan chapter 15 verse 2 hanggang 6. Sabi po sa 2, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at linilinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Dito po sa 6 verse 6, ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Ayun po, pag hindi tayo pala namumunga, kung hindi natin i-share ang salita ng Panginoon o hindi lumalago ang ating pananampalataya, ay wala po tayong hindi tayo makasunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Ngunit ang magsasaka ay hindi naghahasik ng walang kabuluhan. Totoo na may mga dakong hindi makapamunga ang salita ng Diyos. Ngunit may mga dako namang namumunga. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 55 verse 11, kapag ipinangaral natin ang salita ng Diyos, tiyak na magkakaroon ng ani mula sa lupa. Ang mabuting lupa ay yaong nagbubunga. Hindi sinabi ni Jesus na walang batuhan o dawag sa mabuting balita. Ang sinabi niya ay tiyak na magbubunga ang mabuting lupa. Ang iba po sa atin ay mamumunga ng mas marami kaysa iba. Ngunit kailangan mamunga tayong lahat ayon sa biyaya
na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. At sa tulong ng Diyos, at sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, kung tayo ay mamuhay na naayon sa Kanyang kalooban, ay tayo po ay mamumunga. Alisin natin ang mga bato at dawag sa ating lupa sa abot ng ating makakaya. Hindi nila alam na lahat na sumusunod kay Kristo ay ano ang dapat nating ibunga? Una po, dapat nating ibunga ang bunga ng Espiritu Santo. Ayon sa Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23 ay sinabi po, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan at katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Yun po ang dapat natin pala ibubunga. Totoo na hindi atin itong bunga, sapagkat bunga ito ng Espiritu Santo. Gayunman, dapat nating ihanda ang lupa para tumubo ang mga ito at dapat diligin natin ito. Ikalawa po, dapat din tayong maghasik ng binhi para magbunga ng mga bagong Kristiyano. Sila ay maituturing ding mga bunga upang madulutan natin ng karangalan ang Diyos. Ayon sa ating bunga, kung tayo po ay namumunga, ay madudulutan po natin ng karangalan ng ating Panginoong Diyos ayon po sa ating bunga. Ano po ang sinabi sa Juan chapter 15 verse 8? Basahin po natin. Samahan niyo ako sa ating pagbasa. Sa Juan chapter 15 verse 8 ay sabi, napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Nakita po natin mga brothers and sisters, napaparangalan natin ang ating Panginoon kung tayo po ay namumunga at napapatunayan na tayo'y mga alagad niya. Nakita po natin ang kalagaan ng salita ng Panginoon kung ating isabuhay at ating susundin. Kaya po, sa kabuuan, ayon sa talinghagang ito, ang puso ng tao ay tulad ng lupa na may mga bato at dawag. Ang mga dawag dininig nga nila ang salita ng Diyos, ngunit sila ay nagiging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Kaya para lumago po tayo ang ating buhay espiritual, kailangan panatilihin po natin sa magandang kalagayan ang ating lupa. Kailangan itong diligin ng pag-aaral sa salita ng Diyos. At kailangan diligin natin sa pananalangin at pagsama-sama. Gayun din naman, kailangan natin alisin agad ang mga tinik o dawag o bato sa sandaling sumibol ang mga ito. Kung hindi natin alisin kaagad, mamamatay ang ating buhay espiritual. At maraming salamat at salamat sa maiksi na ating napag-aralan sa gabing ito at nawa ay nakapagbigay muli sa bawat isa po sa atin ng karagdagan kaalaman at mapagpalang gabi muli at nawa ay patuloy po tayo na sama-sama na ipanalangin na kung loobin ng Panginoon
ay makapag-umpisa na po tayo sa ating pagsama-sama na pagpupuri at paglilingkod sa araw ng linggo. Maraming salamat at God bless us all. Tayo po ay manalangin. Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Salamat sa salita mo na aming napagbulay-bulayan, nawa ito ay nagbigay sa bawat isa po sa amin ng kalakasan, katatagan, katitibay sa aming pananampalataya at patuloy nawa kami na manatili na ipamuhay ang salita mo at higit sa lahat ay susundin ang lahat ng iyong ipinag-uutos upang sa ganon ay mamuhay kami ng naayon lamang sa iyong kalooban. Maraming salamat. At nawa ikaw ang aming naitaas, ikaw ang aming naluwalhati sa gabing ito. Patawarin mo kami sa marami naming pagkukulang. Ituwid mo kami upang maging kaya-aya at karapat-dapat kami na tumawag sa iyong dakilang pangalan at lumakad sa iyong harapan. At lahat po napapuril at napasasalamat. Aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mapagpalang gabi muli, mga kapatid.